time na parang gustong-gusto ko na talagang humiwalay kay LC kasi sobrang toxic namin dalawa sa isa't isa. Ko siya na-realize na shit, ang toxic ko noong time na yun. Watching me, Lindsay, and for today's vlog, we are going to talk about our marriage. So guys, this is going to be a sit-in video. I miss doing sit-in video. Sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog ng ganito, and eto na, na-miss ko siya. And this vlog is mostly, siguro maraming manonood dito is yung mga parents na, yung married na most of the time, kasi this vlog will talk about my marriage. So, turning 3 years na kami ni LC. Buksan ko lang po siya. Buksan pa na natin. So, yan. So, yun nga. Turning 3 years na kami ni LC. So, gusto ko i-share sa inyo yung per year. Gusto ko i-share kasi syempre, parang remembrance din. To look back. Tapos yung iba, kung medyo nagkakaroon kayo ng hassle sa love life nyo ngayon. So, baka medyo makatulong ako. Even though bagong kasal pa lang, diba? Most of the time naman talaga yung mga bagong kasal talaga yung medyo nauuwi sa hiwalayan, diba? So, yun. I-share ko lang sa inyo yung marriage namin. So, yung first year of marriage namin is something na parang, parang honeymoon stage talaga siya. Kasi yung mga panahon na yun, as in, kakakasal lang namin, parang kaming may trabaho, so anytime namin anytime namin gusto pumunta ng Balanga, ganun, pupunta lang kami ng Balanga, tapos tapos kapag gusto namin mag-date, date lang kami, kapag gusto niya pumunta sa work, pupunta siya. So yun yung parang sobrang honeymoon stage, sobrang saya lang, wala, chill lang, ganun, parang may pera, parang tapos at that time, nakatira pa kami kala daddy, so wala kami masyadong expenses. Kami lang yung nag-share sa ilaw, gano'n. So, parang yung sahod namin is pang date lang talaga. Halos linggo-linggo kami nagsisine, linggo-linggo kami sa fast food. Yun. So, na-enjoy talaga namin yung first year namin. As in, masayang-masaya talaga kami na. Nag-aaway, pero hindi siya mabibigat. Wala pang kasi kayong mabigat na pag-aawayan kapag first year of marriage na pa lang. So, yun nga. Tapos, dumating yung time na we talk about, having a baby. So, after talking about that, syempre, gumawa na kami ng baby. So, yan. Yun nga, I got pregnant ng July. So, kahit pregnant ako, okay lang, chill pa rin. Punta pa rin sa Balanga for check-ups. Enjoy namin yung first year namin. Tapos, noong December na, lumipat na kami ng bahay. Bumukod na kami kasi nga, syempre, magkakaroon na kami ng pamilya. Dahil magiging 3 na kami. So, hindi na pwedeng pisan pa rin tayo sa ating family, kailangan nating bumukod para ma-experience din yung pagiging mag-asawa, ganyan. So, yun, ang nangyari nun is hassle talaga siya kasi pag uwi ni LC, kailangan namin mamalengke. Si LC kasi yung tipo ng husband na gusto niya lagi siyang kasama. Ayaw niya yung naiiwan siya sa bahay. Gusto niya mamamalengke ako, kasama ko siya. Kung pupunta ang Balanga, kasama ko siya. Yung mga gagawin ko, gusto niya kasama ko siya. So, yun, kahit puyat siya, pag uwi niya galing work, kakain lang kami, tapos punta kami palengke, gano'n. Tapos naalala ko pa, nang hirap kami sa ng ulam. As in, gumagawa pa kami ng bunutan, tig-pito kami ng ulam, tapos bubunutan kung sino yung magluluto sa araw na yun. So, gano'n siya ka-hands-on din, kahit na puyat, kahit na pagod. Kasi noong time na yun, nagpupunta siya sa Genpac. So, yun. So yun, nag-enjoy din namin kahit lumipat din kami nang wala kaming gamit. Alam mo, mga tropa kayo na nakadalaw sa bahay namin. Wala pa kaming kagamit-gamit nun. Kasi ang gamit lang talaga namin is yung mga gifts from the wedding. Hindi kami nagbili pa ng mga gamit kasi nga nakapisan kami kala mami. So hindi rin kami makapag-ipon pa ng gamit. So yun yung first year. Tapos, eto na. So moving on to 2 years. Yung first year to 2 years na, turning 2 years na is doon na nag-hassle. Kasi yung last year yun, actually, pinanganak si Amaya. Doon na talaga kami nagkaroon ng napakalaking adjustment. Kasi yun yung time last year na parang muntik na kami maghiwalay. Kasi, as parents, as magjowa pa lang o mag-asawa,
okay kayo kasi mag-asawa kayo, parang inalagaan ko siya, inaasikas ko siya, ganun din siya sa akin. So, walang masyadong gawain. Kung may maglalaba, kung sino yung gustong maglaba, ganun. Kung sino yung gustong magluto, ganun. Pero nung dumating si Amaya, which is, hindi naman siya nagpapabigat or whatever, hindi ganun yung term. Parang, she's a blessing talaga. Siya talaga yung dumating sa amin para magbigay ng happiness. Yun nga lang, of course, yung katumbas ng happiness na yun is full of responsibilities na. Parents na kami, hindi na kami pwedeng magpapanjing-banjing, gano'n. Hindi na pwede yung mag-ML ko maghapon, gano'n. So, nagbago talaga siya. So, for the first 2 weeks talaga ni Amaya is, ako lang, hands-on ako kay Amaya. Ako lang talaga. Kasi bawal silang lumapit pa dahil nagka-quarantine sila. Dahil nasa labas sila ng hospital. So, parang na-expose sila sa mga may COVID. Kung iisipin mo, na-expose sila sa public. So, parang expose din sila sa COVID. So, yun. Yung first 2 weeks is hirap na hirap ako, ganyan. May time pa lang umiiyak din ako. Kasi wala hindi na ako makaligo, wala akong oras sa sarili ko. Although si Elsie naman siya yung nagluluto, ganyan. Siya yung naguhugas, siya lahat. Kaya lang ako nga, kay Amaya naka-focus na ako. So walos hindi rin ako magdalaw kasi si Amaya nun hindi rin nagpapababa. Tapos dede rin siya ng dede. So yun. Tapos, nung pwede niya nang hamakan si Amaya, nandun na yung comparison. Doon talaga pumasok yung part na parang may postpartum talaga. Kasi, alam mo yun, na nag-work siya, pero ako pag uwi niya, gusto ko, hawakan niya si Amaya, alagaan niya si Amaya, ako matutulog, idlip, ganyan kakain. Gusto ko mag-chill. Kaya lang, siya nga, pagod siya sa work, puyat siya, tapos ipinipilit ko na gusto ko mag-chill. So, yun yung, talagang yun ko siya na-realize na shit, ang toxic ko noong time na yun. Pero okay lang kasi may postpartum ako noong time na yun. Doon ko na-realize na totoo pala talaga yung postpartum. So, moving on nga doon, sobrang naging hassle talaga siya sa amin. Kasi si Elsie, kapag off niya, usually nagtutulog lang yan, nag-ML lang yan. Pero ang nangyari, kapag off niya, pinag-hands-on ko talaga siya. Kasi wala stress talaga ako nun kasi halos ako lang talaga. Even though nandiyan nga din si Mami, tumutulong si Mami, napakalaking tulong din talaga nila Mami sa kanila Daddy. Pero syempre, iba pa rin kapag wala na sila. Like, alam mo, pag umuwi sila, syempre meron din naman silang mga ginagawa. So, kailangan din nilang iwan talaga si Amaya sa akin, ang isa ako, ganyan. Nalala ko pa nun yung maghapon ko, hindi ko alam kung anong kasi ko, shit, naiwan na ng sana sa Amaya. Paano ko siya papatahanin, paano ko siya papatulugin, papato din. Tapos, may kita ko sa na tutulog lang, yun yung lagi siyang message ko na natutulog yung sis. Pero, pag inisip mo, natutulog siya kasi galing siya sa work. So, yun yung talagang nag-care talaga kami. Kasi ayoko siyang patulugin yung time na yun. Ayoko talaga kahit off niya, kahit may pasok, kahit na Lunes or Sabado, galing siya sa work. Ayoko siyang patulugin kasi sa isip-isip ko, parang ang unfair naman. Ako lagi nag-alaga kay Amaya, ako lagi nagpupuyat, ganyan-ganyan. So, yun. Dumating talaga sa panyamantik na kami maghiwalay nun. Kasi, away kami ng away. Linggo-linggo kami nag-aaway. Tapos, stress ako sa lahat. Stress ako sa almusal, stress ako sa budget, stress ako sa lahat. Although, hindi naman kinukulang, pero parang lots of work siya sa akin to do. Parang gano'n na. Nahalagaan ko na nga si Amaya, diba? Tapos lahat na naman, yun na naman, parang gano'n. So, yun, sobrang hirap na hirap talaga kami dun sa 1 to 2 years. Turning 2 years ng relationship namin talaga. Tapos may advice mo na parang ibalik ko yung dati. Like, literally sabi naman, mag-date kayo, ganyan. Asikasuhin mo siya, ganyan. Tapos, yun, parang ibalik niyo yung dati, kung ano yung ginagawa niyo dati, gawin niyo. So, yun, medyo nag-sync naman siya sa akin. Alam mo, talaga, na-realize ko, kapag talaga adult ka na, kailangan mo talaga yung mama mo. So, sobrang swerte ko talaga kasi yung natin para magkabay talaga. And kasi siya, nung time na parang gusto ko na talagang humibalik kay Elsie. Kasi sobrang toxic namin dalawa sa isa't isa. Alam mo yung hindi namin iniintindi isa't isa. Nung time na yun, talagang si Mami yung nag-advise sa akin. Basta may sinabi siya sa akin. Sabi niya sa akin na parang ikaw yung magdadala sa family mo. Kung masisira yung family mo dahil yun sa'yo. Yung ganun. Parang na-realize ko na, oo nga, no. Parang, kasi pag nanay ka na pala, dapat ikaw talaga lahat. Kasi ikaw lahat, ikaw magluluto, ikaw maglilinis, ikaw mag-aalaga sa baby. Pag may sakit asawa mo, asikasuhin mo. Pagkakain niya asawa mo, hahanin mo, ganyan.
Kasi nga, ikaw yung nanay. So, yun yung parang nagsikid sa akin nung sinabi ni Mami. Even though, hindi ko naman sinabi perfect na ako ngayon, pero medyo meron na akong understanding na kapag nag-aaway-aaway, ganyan, nare-realize ko na. Basta ako talaga dapat kay Amaya. Ako lagi dapat may hawak sa kanya. Ako dapat yung umaasikaso sa kanya. So, yun. So, naging okay kami. Tapos, yung ngayon na, malapit namin mag 3 years sa January kasi 3 years na kami. So, ngayon, October na. Parang hindi pa ako sure sa date. So, October na ngayon. So, yung ngayong taon naman, sobrang naging okay na siya. Yung taon na to. Kasi, even though nag-aaway pa rin kami na pero mas more on naiintindihan na namin yung isa't isa ngayon. Kahit nag-aaway kami, hindi namin siya pinapalala. Like, literally, dati talaga, pag nag-away kami, halos isang linggo kami hindi nag-uusap, ganyan-ganyan. So, ngayon, naayos na namin siya agad. So, maganda talaga yung na-advisean gabi. Tapos, yun, yung ngayon kasi sobrang, na kasi si Amaya, medyo malaki na siya, so 1-year-old na siya. Kasi nung March, nag-1-year-old na siya. So, medyo madali na siyang utuin. Bigyan mo lang siya ng cellphone para magkokomelon, laruan. Tapos ngayon, more on lakad-lakad na siya. So, marami na kaming activities. Mas nakakapagod, pero mas hindi hassle. Kasi nung baby siya talagang day-day, tulog. Tapos, iyak. Day-day, tulog, iyak. Ulit-ulit lang. Ngayon, ang dami niya ng activities na pwede mo ipagawa sa kanya. So, less away na kami, tapos more dates na kami, tapos every weekend nag-date din kami, kumakain kami. So, nakikita nyo sa vlog, sa daily vlog ko, yun. Every Saturday and Sunday ng gabi, nagkaganon kami. So, alam nyo na yun, yung iba pang ginagawa ng mag-asawa. So, yun. Gusto ko lang share na sobrang hirap talaga ng pagdadaanan kapag mag-date kayo. Kaya dapat talaga ready kayo. Kasi malaking adjustment siya sa relationship niyo. Hindi siya ganun kadali. Tapos, yun. Dun sa mga husband na lang dyan, intindihin nyo na lang, lalo na kung first time mom, yung asawa niya, intindihin nyo siya lagi. Lalo na kung kakapanganak. Actually, hindi na kakapanganak kasi yung postpartum sobrang tagal niya. Sabi sa nabasa ko, hanggang 7 years daw. Hindi ko sure yun, pero nabasa ko lang siya. Kasi ang hirap talagang mag-adjust, lalo na sa babae. Sa totoo lang, sa akin talaga yung napakalaking adjustment. Kasi, if I'll compare it to husbands, diba, sila yung nag-work, sila nag-provide. So, yun, parang, kumbaga, yung routine nila isa susunod pa rin. Pero sa mga moms, na iba talaga yung routine. As in, kagaya ko na from working mom, hindi pa ako mom, from working to stay-at-home mom, sobrang hirap mag-adjust. So, ang advice ko na lang sa inyo mga parents is mag-adjust kayo para sa isa't isa and mag-usap kayo, more on communication talaga. And kapag may away kayo, intindihin nyo na lang din yung isa't isa. Ako minsan sumasabog din ako kapag nag-aaway kami, pero hindi ko siya tinutuloy. Alam mo yung sumabog ka na, pero okay, pipigilan ko muna yung sarili ko, parang ganun. Kasi pagod din niya sa work, lagi mo siya naisip, pagod din siya sa work, tapos ikaw pagod ka rin, tapos mag-aaway pa kayo, diba? So, yun. Yun lang yung feeling ko magkwento ko about our marriage, kasi maikli pa lang. So, ang plano ko talaga is magganto every 3 years. Para, makikita ko kung gaano ba ako naging masaya, naging malungkot dun sa marriage. Sobrang hirap, pero talagang kailangan yung mag-adjust sa isa't isa. Yun talaga yung masasabi ko. Kasi hindi talaga kayo pareho ng ugali. Meron kang ugali na ayaw niya, meron siyang ugali na ayaw mo. And siguro dapat talaga tanggapin mo na lang yun or kausapin mo siya kung hindi mo yun matanggap. So yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe down below. See you in my next vlog.